Sa edad na 8 buwan ng pagbubuntis, balak mo ba talagang pumunta sa Pilipinas kasama ang 3 bata? Opo, sigurado po ako. Habang nakakunot ang no, muling nagtanong ang doktor. At ganun nga ang ina na itong may daladalang malaking tiyan, kasama ang 3 maliliit na bata, ay naglakbay patungo sa isang bansa kung saan hindi niya man lang alam ang wika, bit-bit lamang ang kanyang lakas ng loob. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagsabing nawawala na siya sa sariling pag-iisip. Ngunit sa pagtatapos nga paglalakbay na iyon, sa kalaliman ng gabi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hanggang ngayon, walang sinuman ang makapagsabi ng eksakto kung ano ang totoong nangyari sa gabing iyon. Pero simula ng gabing iyon, ang lahat ng tao sa isang maliit at liblib na nayon sa Pilipinas ay nalaman ang kanyang pangalan. Ito ang kwentong napaya sa hindi mabilang na mga tao. Mangyaring pakinggan ninyo hanggang sa huli. At kung maantig ang inyong mga puso, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, at i-share ang video na ito para sa mga susunod pa nating kuwento. Ako si Sarah Mitchell. Nakatira ako sa Malini, isang maliit na bayan na may 1 oras ang layo mula sa Brisbane, Queensland, Australia. Ang lugar na ito, na napapaligiran ng ngaluntiang buro at may napakatahimik na simoy ng hangin, ang perpektong tahanan para sa akin. Pakaaga-aga, pakabukas ko ng bintana, bumubungat ang malawak na pastulan, at kung may swerte, makikita ang ligaw na kangaruna nagtatatalon sa damuhan. Sa gabi naman, halos walang ilaw ng lungsod, kaya ang buong kalangitan ay napupuno ng kumikinang ng gabituin. Isang tahimik at magandang lugar na malayo sa ingay ng siyudad. Dito, nagpapatagbo akong isang yoga studio, ang pangalan ng aking klase ay Sky Yoga Room, isang maliwanag at mainit na espasyo kung saan ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana at lumalapak sa sahig. Nakasentro ang aking makaklase sa kombinasyon ng yoga at meditasyon. Sa makaabalang araw, umabot sa halos 20 estudyante ang naktitipon. Bukod sa malokal na mamamayan, marami rin ang nakmamaneho mula sa Brisbane tuwing katapusan ng linggo. Ang tao may dalang stress mula sa lungsod ay pumupunta rito upang palayain ang kanilang naguguluhang isip sa tahimik na lupaing ito. Ang asawa kong si James ay isang information technology, IT engineer. Madalas siyang natatrabaho sa bahay, ngunit kapag may mga proyektong pang-internasyonal, umaalis siya para sa mga business trip na tumatagal ng ilang buwan. Mayroon kaming 3 anak. Ang panganay na si Emily ay 11 taong gulang, ang pangalawa na si Noah ay 8 taong gulang, at ang bunso na si Lily ay 4 na taong gulang. Silang 3 ay sumasailalim sa homeschooling. Ito ay dahil sa pagnanais naming lumaki sila habang nakasalamuha ang kalikasan sa luntiang kanayunan na ito. Si Emily ay isang tahimik na bata na mahilig magbasa. Si Noah naman ay interesado sa mabuhay na nilalang at madalas manghuli ng mga insekto sa hardin. Ang bunso namang si Lily ay napakahilig kumanta at buong araw siyang may kinakantang anuman. Ang nga araw na kasama ko ang mabatang ito ang pinakasentro ng aking buhay. Sa katunayan, dati akong natatrabaho bilang isang accountant sa Sydney. Isang abalang ngunit kasiyasiyang trabaho. Subalit matapos kong ipanganak si Emily, may isang bagay na nagsimulang magbago. Ang mabilis at nakakahilong buhay sa lungsod ay unti-unting hindi na natukmas sa aking sarili. Sa panahong iyon ko natuklasan ang yoga at meditasyon. Ang pakiramdam ng pagaling ng pagod na katawan at isipan, ang tahimik na oras ng paharap sa aking sariling kalooban na karamdam ako doon ng isang malalim na kaligayahan na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Bagamat naalinlangan, iniwan ko ang aking trabaho at kumuha ng lisensya bilang isang yoga instructor. Noong una ay naalala rin si James, ngunit ngayon ay ibinibigay niya ang kanyang buong suporta sa akin. Lumipat kami sa Malini noong ipinabubuntis ko ang aming pangatlong anak na si Lily. Nang simulan ko ang aking klase, mas maraming tao ang dumating kaysa sa aking inaasahan. Sa makataong iyon, may ilang Pilipinong estudyante rin ang kasama. Ang aking koneksyon sa Pilipinas ay nagsimula doon. Para sa akin, ang yoga ay hindi lamang simpleng ehesisyo. Ito ay oras upang iayos ang paghinga, patahimikin ang isip, at patunayan sa sarili na ako ay umiral dito at ngayon. Sa gitna ng maaraw na nakakapagod dahil sa pagpapalaki na anak at trabaho, ang oras na iyon lamang ang tanging sandali na maari kong iharap ang aking sarili ng buong dalisay. Ang dahilan kung bakit ako nakaroon ng interes sa Pilipinas ay dahil sa pagkakatakbo ko sa isang estudyanteng nagngangalang Akiko Tanaka, isang Haponesang nurse na matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa Pilipinas. Si Akiko ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang malaking ospital sa Maynila, ngunit tuwing katapusan ng linggo kapag siya ay nagbabakasyon, nagmamaneho siya nga halos 1 oras patungo sa aking klase.
Noong una, dahil sa hadlang sa wika, hindi kami masyadong nakakapausap. Subalit, habang lumilipas ang nga linggo, sa mahiwagang paraan, nasimulang makaunawaan ang aming nga puso. Isang araw, ikinuwento ni Akiko ang tungkol sa isang lugar sa Pilipinas na labis niyang minahal noong siya ay bumisita doon. Ito ay ang Sagada, isang maliit na pamayanan sa Mountain Province. Ito ay isang pambihirang nayon kung saan ang nga tradisyonal na kultura, nga lumang bahay na gawas sa kahoy, at ang payat na pamumuhay ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Nakangiting sabi ni Akiko na may kaunting pagmamalaki. Ang malarawang ipinakita niya sa akin sa screen ng kanyang telepono ay tunay na napakaganda. Ang mga bundok na nababalutan ng luntiang kagubatan, ang mga payat na rice terraces, ang mga makikitit na daang bato, at ang hamok na bumabalot sa paligid parang isang mundo sa kwentong bata, isang tahimik at mainit na tanawin. Pakiramdam ko ay magugustuhan ito ni Sarah. May mga homestay din doon kung saan maaari mong maranasan ang buhay sa kanayunan. Ang nga salita ni Akiko ay nanatili sa isang sulok ng aking puso. Ang pagbubuntis ko sa aking pangapat na anak ay nalaman ko noong tagsibol ng taong iyon. Habang pinapalaki sina Emily, Noha at Lily, hindi ko akalain na dadaan ako sa pangapat na pagbubuntis. Kasabay ng kagalakan, sa tapat na pagsasabi, naramdaman ko rin ang matinding pagod ng aking katawan. Simula sa unang bahagi ng pagbubuntis, napatuloy ang morning sickness, at habang inaalagaan ang nga bata at ginagawa ang trabaho sa klase, araw-araw kong pinipilit ang aking sarili na mapakatatak. Sa ganong sitwasyon, nagkaroon si James ng alok para sa isang business trip sa ibang bansa. Ito ay isang joint development project kasama ang isang malaking kumpanya sa Pilipinas, at nakatakda siyang manatili sa opisina sa Maynila sa loob ng 3 buwan. Okay ka lang ba? Maisa mong alagaan ang 3 bata habang buntis ka? Paulit-ulit na naalalang tanong ni James. Okay lang ako, di ba palagi naman nating ginagawa ito? Bagamat iyon ang aking sagot, ang aking kaluban ay puno ng komplikadong damdamin. Sa gabi, pagkatapos patulugin ang mga bata habang nakaupo akong mag-isa sa katahimikan, biglang pumasok sa aking isipan ang larawan ng Sagada na ipinakita ni Akiko. Ang matradisyonal na bahay, ang agos ng sapa sa bundok, ang katahimikan ng kalikasan. Kung nandun si James sa Pilipinas, paano kaya kung pumunta rin ako sa Pilipinas? Noong una, naisip ko na ito ay isang nakatutuwang ideya. Sa edad ng pagbubuntis na 34 na linggo, ang maglakbay sa ibang bansa kasama ang 3 bata ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa normal na pag-isip. Ngunit ang ideyang iyon ay hindi nawala sa aking ulo. Ang pagnanais na iyon ay paunti-unting lumakas araw-araw. Nang ipatapat ko ito sa aking kaibigang si Claire, nanlaki ang kanyang nga mata at sinabi, Sarah, nasa tamang pag-isip ka ba? Plano mo talagang pumunta sa Pilipinas habang buntis kasama ang 3 bata? Ang aking ina naman ay napahawa sa kanyang ulo sa kabilang linya ng telepono. Hinding-hindi pwede? Paano kung may mangyaring masama? Ngunit mayroon akong isang paniniwala na walang basehan ngunit matatak. Sa aking nakaraang 3 karanasan sa panganganak, palaging lumalampas ng malaki ang sanggol sa takdang petsa ng panganganak. 2 Ang panganay na si Emily ay nahuli ng 10 araw. Ang pangalawang si Noah ay 2 linggong nahuli. At si Lily ay lumabas din ng higit sa 1 linggo pagkatapos ng 2 May higit sa 1 buwan pa bago ang takdang petsa. Kaya imposible na bigla itong ipanganak. Habang sinasabi ko iyon sa aking sarili, pumunta ako sa aking doktor upang kumonsulta. Noong una ay nagulat ang doktor, ngunit matapos ang isang maingat na pagsusuri, isinulat niya ang isang medikal na sertipiko na nagsasabing maaari ako maklakbay. Kung sakaling makaroon ng emergency, alamin mo muna ang malokal na pasilidad ng medikal doon. Sa mga salitang iyon na nagbigay sa akin ng lakas ng loob, nakpasya ako. Ang gabi bago ang pagalis, inilatak ko ang mapa sa sahig ng sala kasama ang nga bata. Si Emily ay nakatitig ng husto sa mapang ng Pilipinas. Si Noah naman ay nagsabing, may mga palaka kaya doon. At si Lily naman ay humigas sa ibabaw ng mapa habang sinasabing, gusto ko nang makita si Papa. Ang tanawing iyon ay malinaw pa ring nakatatak sa aking mga mata hanggang ngayon. Nang bumaba kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, isang hindi may paliwanag na pakiramdam ang nabalot sa aking buong katawan. Ito ay isang mahabang flight na tumagal ng maraming oras, ngunit sa mahiwagang paraan, naramdaman kong magaan ang aking katawan. Ang mga bata ay pagod at matamlay, ngunit sa sandaling malanghap ko ang hangin ng Pilipinas, naramdaman ko ang isang tahimik na pananabi sa kaibuturan ng aking dibdib. Sa arrival lobby naghihintay sa amin si James.
Ang muhang ng aking asawa, na nakita ko pagkatapos ng halos isang buwan, ay medyo nasunok sa araw ngunit may mainit na ngiti. Si Lily ang unang tumakbo at yumakasalik ni James. Papa, namiss kita. Sa boses na iyon, pakiramdam ko ay lumingon ang lahat ng tao sa paligid ng paliparan. Sa unang linggo na natili kami sa lungsod ng Maynila, naglakad-lakad kami sa intramuros ang makasaysayang pader na lungsod. Sa gitna nga lumang estruktura at mga daang bato na umaabot sa langit, tahimik na bumulong si Emily nga, napakaganda. Sa Rizal Park, nakaranas kami ng pagsakay sa kalesa. Ang hisura ni Lily na nakasuot ng tradisyonal na barok saya habang naglalakad ng pasuray-suray sa ibabaw ng semento ay napakacuta, kaya hindi kami mapigil sa pagtawa. Si Noah naman ay nahumaling sa mapakain sa Binondo, Chinatown, at kahit ano ang ipakita sa kanya, wala siyang ibang sinabi kundi maari ba itong kainin. Si Emily naman ay napakita ng matinding interes sa wikang Filipino, at buong lakas niyang sinusubukang basahin ang bawat karatula at singbawat sa kalye. Ang maaraw sa Maynila ay masigla at masaya. Subalit, sa isang sulok ng aking puso, palaging nandun ang sagada. Ang tahimik na nayon na ikinuwento ni Akiko. Dahil may trabaho si James tuwing weekdays, napasya akong pumunta doon ng mag-isa gamit ang weekend. Iniwan ko ang nga bata kay James sa Maynila at ako lamang ang nagtungo doon. Medyo nag-alala ang buong pamilya, ngunit mayroon akong matatag na pakiramdam. Ang oras para sa aking sarili hanggang sa makarating sa sagada ang pinakagusto kong gawin sa paglalakbay na ito. Nung hapong ng Biyernes, sumakay ako ng bus mula sa Maynila patungong Mountain Province. Ang pagbiyahe nga mag-isa habang buntis ay medyo nakakapagod, ngunit ang tanawing ng mga bundok ng Cordillera na nakikita sa bintana ng bus ay nakpaliwanag ng aking pagod. Ito ay isang payapang tanawin kung saan nakpapatuloy ang luntiang bundok at maliliit na pamayanan. Ito ay ganap na kakaiba sa malalawak na kapatagan ng Australia, isang personal at mainit na tanawin. Nang bumaba ako sa terminal ng bus sa Sagada, malapit na ang gabi. Ang araw ay papalubok na sa likod ng bundok, at ang nga bahay ay tumatanggap ng kulay oran na liwanag ng dapit hapon. Nang makipaugnayan ako sa homestay na ipinapareserba ni Akiko, ang barangay kapitan na si Kapitan Santos ang mismong sumundo sa akin. Ang lalaking ito na nasa edad 60 ay may tuwid na tindig at may malalalim na kulubot ng ngiti sa paligid ng kanyang nga mata. Bagamat hindi siya masyadong matatas sa Ingles at mas sanay sa lokal na wika, sapat na ang kanyang mainit na ekspresyon. Habang nag-usap kami gamit ang isang translation app, ginabayan niya ako patungo sa isang tradisyonal na bahay kahoy. Sa daang iyon, naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Sa sandaling pumasok ako sa bahay, isang kakaibang bango ang pumasok sa aking ilong. Ang amoy ng lumang kahoy na may halong amoy ng sariwang hangin sa bundok, isang amoy na tila nakakapagpabalik ng alaala. Naupo ako sa beranda at binamasdan ang maliit na bakuran. Sa paligid ng mahalamang gubat, ang nga dahon ay sumasayaw sa hangin, at mula sa malayong bundok ay naririnig ang huninga insekto. Kailan pa kaya ang huling pagkakataon na nakaranas ako nga nito katahimik na gabi? Walang boses ng mga bata, walang tunog ng gawaing bahay, walang anuman kundi ang sarili kong pahinga. Sa unang gabi, nakatulog ako ng napakalalim. Karaniwan ay nagigising ako ng ilang beses sa gitna ng gabi. Ngunit sa gabing iyon, napansin ko na lamang na umaga na pala. Nagising ako sa madaling araw at lumabas sa beranda. Mula sa likod na mabundo, dahan-dahang napakita ang araw. Doon, natural na kumilos ang aking katawan at sinimulan ko ang galaw ng yoga. Habang nilalanghap ko ang malamig na hangin ng umaga sa aking nabaga at iniunat ang aking katawan, naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng sanggol sa loob ng aking tiyan. Masarap din ba ang pakiramdam mo? Bulong ko sa aking puso. Ang may-ari ng homestay, ang lola sa bahay, ay nagdala sa akin ng almusal. Mainit na lugaw na may kasamang sariwang gulay at lokal na saging. Para sa mga buntis, ito ang pinakamabuti. Itinuro niya sa akin sa pamamagitan ng translation app. Sa init ng mga salitang iyon, biglang uminit ang aking nga mata sa luha. Sa ikalawang araw, naklakat-lakat ako ng kaunti sa loob ng nayon. Sa Sagada, marami pa ring na tradisyonal na pamayanan ang nananatili. Habang dahan-dahang naglalakat sa makikitit na daang bato, nakita ko na ang bawat hardin ng mabahay ay may mabulala na maingat na inaalagaan. Doon ko naramdaman kung gaano kahalaga sa mga tao ngayong ito ang kanilang lupain. Sa isang sulok ng nayon may isang maliit na pagawaan ng mga tradisyonal na kapa at hinabing tela. Ginabayan ako ng isang lokal na mamamayan, at nasiyahan ako sa bangong ang bagong giling na kape ng Sagada. Higit 100 taon na naming ginagawa ito sa parehong paraan,
Ang nga salitang iyon ay nag-iwan ng impresyon sa akin. Ang pagugol ng oras ng maingat at walang pagbabago naramdaman ko na ang salubing iyon ay may pagkakatulat sa espiritu ng yoga. Nung hapon, naglakat-lakat ako sa gilid ng isang malinis na sapa na dumadaloy sa timok ng nayon. Ang tubig ay napakalinaw, kaya kitang-kita ang nabato sa ilalim ng sapa. Naupo ako ng dahan-dahan sa tabing ilog at ipinikit ang aking mga mata. Ang tunog ng tubig, ang tunog ng hangin, at ang huning ng ibon sa kalayuan. Isang espasyo na tila ginawa talaga para sa meditasyon. Upang makarating dito, naglakbay ako ng ganito kalayo, sa sandaling iyon ko lamang unang napatunayan ang aking sarili ng may katiyakan. Sa gabi naimbitahan ako sa isang maliit na patitipon sa barangay hall. Ang anak ni Kapitan Santos ang naboluntaryong maging interpreter at ipinarinig niya sa akin ang tungkol sa kasaysayan at buhay nayon. Ang sagada ay isang lumang pamayanan na may mahabang kasaysayan, kung saan ang mga tao na nakpapatakbo nga agrikultura ay patuloy na pinoprotektahan ang kalikasan ng lupaing ito mula pa noong unang panahon. At hanggang ngayon, ang mga tao sa nayon ay namumuhay habang natutulungan sa isa-isa bayanihan. Habang nakikinig sa kwento, isang mainit na damdamin ang lumaganap sa aking dibdib. Kahit hindi ko lubos na naunawaan ang lahat ng salita, ang antas ng init ng lugar na iyon ay naiparating sa akin. Ang umaga ngang ikatlong araw ay nagsimula sa isang napakapayapang paraan. Ang langit ay napakalinaw at ang luntiang bundok ay nagniningning sa liwanag ng umaga. Nagising ako ng mas maaga ng kaunti kaysa sa karaniwan, lumabas sa branda, at huminga ng malalim. Noong umaga, napasya akong umakyat ng kaunti sa bundok sa likod ng nayon. Narinig ko na hindi naman ito napakataas na bundok at mayroon lamang itong banayat na daang paitaas. Kahit buntis ay kayang lakarin ng walang hirap, sabi ni Kapitang Santos kahapon. Sa gitna ngang sikat ng araw na sumasala sa mga dahon, dahan-dahan akong umakyat ng pay sa isang hakbang. Sa daan, may isang maliit na dambana o krus kung saan ang malumang bato ay tahimik na nakatayo. Pinaisa ko ang aking makamay at nanalangin para sa malusog na pasilang ng sanggol na ito. Nang umakyat ako malapit sa isang kubo sa tuktok, natatanaho ang buong pamayanan ng sagada. Ang nga bahay na nakalatak sa luntiang dalisdis, ang maliit na sapa na dumadaloy sa gitna nito, at ang nga bundok sa kalayuan na nababalutan ng hamok parang isang piraso ng painting. Sa ganoong tanawin lamang, naramdaman ko mula sa kaibuturan ng aking puso na mabuti na lamang at naglakbay ako. Noong hapon, bumalik ako sa homestay at napahinga sa branda. Habang nakbabasa ng librong dinala ko, paminsan-minsan ay ipinikit ko ang aking mata upang pakinggan ang tunog ng hangin. Naramdaman kong biglang bumigat ang aking katawan kaya humiga ako ng kaunti. Maaring mas marami akong nailakat sa luem 3 araw kaysa sa aking iniisip. Habang naisip ko iyon, dahan-dahan akong naidlip. Iyon na pala ang huling mapayapang tulog ko. Ang high tension at higit na kapanapanabi na kaganapan. Noong bandang alauna ang madaling araw, nagising ako dahil sa isang matinding sakit. Ito ay isang mapurol na sakit na tila namumula sa kaibuturan ng aking tiyan. Noong una, naisip ko na ito ay false labor, Braxton Hicks lamang. Dahil sa pagbubuntis, kuminsan ay mayroon talagang ganitong uri ng sakit. Sinubukan kong iayos ang aking pahinga upang patahimikin ang aking sarili. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang sakit ay naging regular. 10 minuto, 8 minuto, 7 minuto. Sa aking 3 nakaraang karanasan sa pangangana, alam ko na kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay tunay na labor pains. Gusto nang mablangko ang aking isipan, ngunit muli akong huminga ng malalim. May 6 na linggo pa bago ang due date. Hindi maari ang ganito. Ngunit ang aking katawan ay tiyak na nagbabadyan ng pagsilang. Lumipas na ang 2:00 ng madaling araw. Ang sakit ay umabot na sa antas na hindi ko na kayang pigilan sa pamamagitan lamang ng sarili kong lakas. Habang pinipigilan ang pangangatok na aking makamay, kumatok ako sa pinto ng kuwarto ng lola sa homestay. Agad na bumukas ang pinto at lumabas ang lola. Sa sandaling makita niya ang aking mukha, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Inilabas ko ang aking translation app at buong lakas kong ipinarating ang sitwasyon. Nasa 34 na linggo na ako ng pagbubuntis. Nagsimula na ang labo. Kailangan ko ng tulong. Ang lola ay namutla ang mukha sa isang sandali, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang lakas at nagsimulang kumilos. Tinawagan niya si Kapitan Santos. Sa kabilang ng kalaliman ng gabing ito, dumating ang kapitan. At ang kasama niyang dumating ay si Nusfe, isang nurse sa Rural Health Unit ng nayon. Huminahon po kayo. Tingnan muna natin ang inyong sitwasyon.
sabi ni Nursfe sa matatas na Ingles habang maingat at mabilis na sinusuri ang aking pulso at blood pressure. Hindi ko akalain na ang isang nurse sa isang liblib na nayon ay makakapagsalita ng ganung katatas na Ingles. Matapos mabilis na makipag-usap ni Nursfe kay Kapitan, luminggong siya sa King. Lilipat tayo sa health center. Doon natin masusuri ng tumpa ang iyong kondisyon. Para sa kaligtasan, naayos na rin kami ngang sasakyan para sa emergency transfer. Ang kanyang kalmado at matata na masalita ay napatahimik ng kaunti sa aking pangangato. Ang daan patungo sa health center sa kalaliman ang gabi ay parang isang panaginip kung iisipin ko ngayon. Ang makabataan mula sa Barangay Youth Association ang naglabas ng sasakyan at habang nakabaluktot ang aking katawan sa likod ng upuan, dahan-dahan kaming bumiyahe. Habang nakmamaniho, paulit-ulit silang nagtatanong ng okay ka lang ba ma'am? Napatuloy ang sakit, ngunit sa mahiwagang paraan, mas malaki ang pakiramdam ng kapanatagan kaysa sa takot. Ang katotohanan iyon ang tahimik na nakbalot sa aking puso. Nang makarating kami sa health center, nakabukas na ang lahat ng ilaw. Ang nga medical na staff ay nakatayo na at naghihintay, at ginabayan nila ako patungo sa delivery table. Nalaman ko na lamang pagkatapos na maging ang doktor ng nayon na si Dr. Cruz ay tinawagan din pala sa gabing iyon. Nang matanggap nila ang balita tungkol sa isang emergency ang isang dayuhan, tinipon nila ang lahat ng magagamit na tauhan. Nang suriin ang sanggol sa pamamagitan ng ultrasound, nalaman na ang sanggol mismo ay malusok. Subalit ang labor ay tunay at ang cervix ay malaki na ang ibinukas. Si Dr. Cruz ay may kalmadong mukhaan na sabi, ito ay magiging isang premature birth, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, maaari ka naming paanakin dito ng ligtas. Makikipag-ugnayan din kami sa isang maternal specialist sa Maynila sa pamamagitan NG video ko upang makasiguro. Tinanggap ko ang kahulugan ng mga salitang iyon sa aking buong katawan. Sa kabilang screen, ipinakita ang isang dalubhasang doktor sa Maynila. Matapos suriin ang aking kondisyon ng paisa-isa, nakpasya siya na ang ligtas na panganganak ay posible sa kasalukuyang kapaligiran. Hindi ko akalain na ang sistema ng medical sa Pilipinas ay abot kaya kahit sa ganitong kalalim na nayon sa bundo. Sa bawat pagdating ng alon ng sakit, hinahawakan ni Nurse Faye ang aking kamay. Napakagaling mo, ipapatuloy mo ang pahinga. Ang paraan ng pahinga na matagal ko nang itinuturo bilang isang yoga instructor ang higit na kinailangan sa sandaling ito. Huminga, pigilin, at dahan-dahang ilabas. Harapin ang sakit ng walang paglaban, at lampasan ang bawat alon ng sakit kasabay ng agos ng tubig. Bago madaling araw, noong alas 4:37, narinig ang unang iyak ng sanggol. Sa sandaling marinig ko ang boses na iyon, bigla akong napaya. Ang ngaluha na hindi may pahaya ng salita ay sunod-sunod na umagos. Kahit nakaranas na ako ng 3 panganganak, ang emosyon sa sandaling ito ay palaging bago. Ngunit walang ibang gabi na naramdaman kong napaka-espesyal kaysa sa gabing ito. Ito ay isang sanggol na babae. Ang timbang ay 2,600 gramo. Para sa isang premature birth, ito ay isang sapat at malusok na timbang ayon kay Dr. Cruz. Pagkatapos, pumasok si Kapitan Santos sa delivery room at tahimik na nagsabi, ang batang ito ay isang espesyal na bata na ipinanganak sa Sagada. Maari po ba kaming magbigay ng pangalan para sa kanya mula sa nayon? Ang pangalan na iminungkahi ng kapitan ay misura na isinulat sa kanilang puso bilang magandang langit. Ang kahulugan nito ay isang bata na ipinanganak ng dalisay tulong ng isang malinaw na asul na langit matapos mapawi ang nga ulap. Sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, naramdaman ko ang tinatawag na tadhana. Para sa akin na namuhay habang pinapahalagahan ang enerhiya ng kalikasan, naramdaman ko na ang batang ito ay tunay na ipinanganak na may dalang biyaya mula sa langit ng Pilipinas. Misora, ang pangalang iyon ay tahimik ngunit tiyak na naugat sa aking puso. Agad kong tinawagan si James sa Maynila pagkabukas ng umaga. Sa kabilang linya, nung una ay akala ni James ay nakbibiro lamang ako. Ipinanganak siya sa Sagada kagabi. Sa tono ng aking boses, nang matanto niya na ito ay toto, hindi nakapagsalita si James. Matapos ang ilang sandaling ang katahimikan, sinabi niya, pupunta ako diyan ngayon din. Ngunit pinigilan ko siya. Ligtas at malusok kami ni Misora at ang mga tausan na ayon ay talakang mayos kaming inaalakang. Pumunta ka rito pagkatapos ng 2 araw, sa panahong iyon, magiging mas malakas na rin ako. Bagamat nag-atubili, sumang-ayon si James, ngunit pagkatapos niyon ay paulit-ulit pa rin siyang tumatawag upang mag-check. Ang oras sa recovery room ay parang isang panaginip.
Ang nga matatanda sa nayon ay nagpapalitan sa pagdadala sa akin ng mainit na lugaw at lokal na sabaw. Ayon kay Nurse Faye, ang bawat pamilya ay may kani-kanilang tradisyonal na paraan ng pagluluto, at habang sinasabi na ito ang pinakamabuti para sa katawan pagkatapos manganak, maingat nila itong isinisilbi. Ang pagmamahal ay tila natunaw sa loop ng temperatura ng pagkain isang ganoong lasa. Ang nakakagulat pa ay may kontak din mula sa lokal na pamahalaan, Municipal Hall. Nakatanggap ako ng direktang mensahe ng pakbati mula sa mayor. Ang nilalaman nito ay ang pagtanggap kay Misora bilang isang espesyal na mamamayan ng Sagada, at nangako rin sila na tuwing kanyang kaarawan, iimbitahan nila kami sa Sagada upang magdaos ng isang espesyal na pakdiriwang. Ang hindi kapani-paniwalang bagay ay sunod-sunod na nangyayari. Pagkatapos ng 2 araw, dumating sa Sagada sina James, Emily, Noah, at Lily. Ang 3 bata ay natulala sa loob ng ilang sandali nang makita ang sanggol na si Misora. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Emily, napaka-cute. Si Lily naman ay nagsabi ng, ate na ako. Habang sinusubukang kalungin si Misora ng may pakingat, si Noah naman ay paulit-ulit na nagsasabi ng, ipinanganak sa Pilipinas. Ang galing naman. Ang mga bata ay agad ding nabukas ng kanilang puso sa init ng ngataw sa nayon. Sa nayon, nahanda sila ng isang maliit na salu-salu upang ipadiwang ang paksilang ni Misora. Ang lahat ng mamamayan ng barangay ay nagtipon sa barangay hall, pinaliligiran ang mga tradisyonal na pagkain at sama-samang nagalak. Si Emily ay nahumaling sa mga lokal na laro, si Noah naman ay sumubok ng mga tradisyonal na aktibidad, at si Lily ay nakikipahabulan sa mga batang babae ng nayon sa bakuran ng barangay hall. Ang asawa ni Kapitan ay gumawa ng isang tradisyonal na damit para kay Misora, ang mga matatanda ay natahingang maliliit na palamuti, at ang samahan ng mga kabataan ay nahanda ng isang maliit na duyan na gawa sa kahoy. Ang lahat ng ito ay puno ng init na hindi mabibili ng salapi. Nanatili kami sa Sagada nga halos 1 linggo upang palamigin at palakasin ang aking katawan. Araw-araw na sinusuri ni Nosfe ang timbang at kalusugan ni Misora. At marami rin siyang ibinahaging kwento tungkol sa tradisyonal na paraan ng pag-alaga ng sanggol sa Pilipinas, lalo na ang kahalagahan ng skin-to-skin contact, skinship. Ang sinaunang kaisipan na napapahalaga sa ugnayan ng katawan at puso ay may maraming bahagi na napapatong sa pilosopi ng yoga, kaya labis akong sumang-ayon. Kahit matapos kaming bumalik sa Australia, ang aming koneksyon sa Sagada ay nagpapatuloy. Sa pamamagitan ng video call apps, nagpapalitan kami ng larawan at balita sa mga tao sa nayon. Si Emily ay nagsimula na ring maaral ng wikang Filipino, at ang buong pamilya ay itinuturing ang Pilipinas bilang aming pangalawang tahanan. Sa aking yoga studio, naging sikat na rin ang kwento tungkol kay Misora. Dahil sa karanasang ito, sinimulan ko na ring isama ang ilang tradisyonal na paraan ng pahinga at meditasyon na natutunan ko sa aking mga klase. Ang nangyari sa gabing iyon sa maliit na health center sa Sagada ay hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Kahit hindi makaunawaan sa wika, ang nga puso ay tiyak na makakatugma. At sa anumang madilim na gabi, palaging may tao na magsisinding ang ilaw para sa iyo. Si Misora ang batang nagturo niyan sa amin gamit ang kanyang sariling buhay. Ang tradisyonal na bahay kahoy na iyon, ang agos ang sapa sa bundok, at ang maliit na boses na narinig bago magmadaling araw. Ang Sagada ay naging isang hindi mapapalitang lugar para sa aming pamilya. Bilang walang hanggang tahanan ni Misora, mananatili ito sa aming puso mapakailanman. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Kung naanti ang iyong puso sa kabutihan ng mga Pilipino at sa mahiwagang paksilang ni Misora sa Sagada, mangyaring pindutin ang subscribe button, maiwan ng comment sa ibaba, at i-share ang video na ito. Huwag mong kalimutang i-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang masusunod pa nating nakaka-inspire at kapanapanabik na kwento. Maraming salamat po!